ito, Ama, sa bawat mga anak mo na nakatune in, dakilang Diyos. Maraming salamat, Lord God, dahil sa gabing ito, Panginoon, ikaw na naman ang aming mapuri, masamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw naman po, Panginoon, ang aming maitaas sa gabing ito, O God. Lord, salamat sa bawat pamilya na nakakasali, Panginoon. Ganun din sa hindi pa po nakatune in. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ipaalaala mo sa kanila sa gabing ito na ang gabing ito, Panginoon, ay para sa iyo. Ikaw ang aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming salamat, dakilang Diyos, sa magandang panahon. Ganun din naman, bago sa lahat, humihingi po kami sa inyo ng paglilinis sa aming mga puso at isipan. Linisin mo kami, Lord, patawarin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa isip man, sa salita, sinasadya man namin o hindi, Amang Banal. Patawarin niyo nga po kami, Lord, upang sa pagsamo namin sa gabing ito, kami po, Diyos, ay maging kalugod-lugod at maging karapat-dapat sa banal mong harapan, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo. Maging, Panginoon, patuloy, Ama, na pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabing ito, O Diyos, sa isang linggo, Panginoon, na pag-iingat mo sa bawat pamilya, dakilang Diyos. Maraming salamat, Lord God. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa banta ng COVID, dakilang Diyos. Salamat sa inyong banal na proteksyon sa bawat pamilya. Salamat sa patuloy na katatagan at kalakasan, Panginoon, na patuloy mong sinusustain sa bawat mga anak mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan ng bawat puso ng inyong mga anak, Panginoon, sa kabila ng hirap ng buhay. Tunay, Panginoon, na naranasan namin ang iyong walang hanggang kabutihan. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoong Jesus. Ganun din naman, patuloy na pinupuri ka namin, Lord, sa gabing ito, sa patuloy na pagkilos mo, Lord, sa aming mga buhay, sa bawat mga anak mo, Panginoon. Salamat, Amang Banal, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan at katatagan sa aming pananampalataya, O Diyos. Tunay na napakabuti mo, Ama. Kaya sa gabing ito, Lord God, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan para sa pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Prepare mo kami, Ama, physically, mentally, spiritually, O Diyos, upang maranasan namin, Ama, ang malaya mong pagkilos sa aming mga buhay. Ganun din, Lord, nilalapit namin sa inyo ang aming pastor, Panginoon, na wala pong sawang patuloy na nagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon, para manatili kaming matatag, O Diyos. Salamat, Ama, sa mga salita mo, O Lord, na siyang patuloy naming pinagkakatiwalaan at pinagdidiputihan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, na siya pong magbibigay sa amin ng tunay na tamang direksyon sa pang-araw-araw ng aming buhay. Tunay na ang masalita mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay sa amin ng katatagan, Panginoon, sa aming pananampalataya. O Diyos, salamat, Lord. Itago niyo po sa inyong likuran ang aming mahal na pastor, Panginoon. Patuloy bigyan mo siya ng wisdom nga nagmumula sa inyo, Panginoong Diyos. Kaya patuloy, Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabing ito sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Purihin ka, O Diyos. At tinatawagan ko po si Sister Linda para sa pagpapaawit po. Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na po sa Panginoon Diyos. Magbibigay tayo papuri sa Panginoon sa gabing ito. Awitin po natin yung pusong dalisay. Pusong dalisay. Awitin natin ito na may panalangin sa ating puso. Hallelujah. Okay. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat
na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Teka. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Awitin po natin yung O Diyos yung O Diyos iyong dinggin ang aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, naisin nawa ng aking puso, ang kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, naisin nawa ng aking puso, ang kalooban mo sa buhay ko. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Awitin po natin yung gintong panahon. Gamitin po natin yung ating mga kamay upang mag-i-instrumento. Sa bawat oras at sandali, nagpupuri sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili, sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Pagsambay mananatili, ikaw ang maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, nagpupuri sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili, sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Pagsambay mananatili,
Ikaw ang maghahari, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa bawat sandali. Ialay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Amen po. Salamat sa Panginoong Diyos. Lakpakan po natin yung Panginoong Diyos. Amen. Balik sa'yo, Sister Helen. Hallelujah. Patuloy ko pong pinupuri, pinasasalamatan ang Panginoong Diyos sa buhay ko po, sa buong isang linggo po na pag-iingat niya sa amin. Bagamat minsan po may mga sipon na hindi po maiiwasan siguro sa sobrang lamig ng panahon. Subalit salamat sa Panginoon dahil hindi naman po malala. Sandali lang po, inuman mo lang ng bayo ay ano tawag nito, Newsip. Nawawala na po siya, kaya purihin po ang Panginoong Diyos. Nakakatakot po kasi pag may sipon at upo ka, baka COVID na po. Pero purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat at pagproteksyon at pagpapagaling agad sa anumang mga karamdaman. Sakit man ng ulo, sipon man, agad-agad naman pong gumagaling. Hindi naman po siya nagtatagal. Kaya purihin po ang Panginoong Diyos. Ganon din, patuloy na pinasasalamatan ko ang Panginoon kasi kailan po yung ang Japan yata, ang lakas ng lindol, nag-alala po ako kay Philip kasi nandoon na po sila, dumating na po sila nung araw na yun na bago naglindol. Galing pong Russia sila. Kaya salamat sa Lord kasi okay naman po sila. Kaya purihin po ang Panginoon. Kasi malakas yata parang 9 magnitude yata yun. Sabi ko nga, Philip, hindi mo ba naramdaman yung lindol doon? Sabi niya, yung dagat, nararamdaman ko, pati yung barko umuuga. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi po ganun lakas po ng nararamdaman niya. Kaya tunay na napakabuti po ang Panginoon, maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Lord kasi patuloy niya tayong binigyan ng katatagan sa ating pananampalatayang mayroon pong kagalakan po. Minsan po talagang namimiss ko po pag di ako makakaatin ng isang gawain. Namimiss ko po talaga, nalulungkot po ako. Kaya kahit na po minsan nasa tindahan ako, talaga pong nakikinig po ako kasi hindi ko kayang hindi aatin po sa gawain. Kaya salamat po sa Panginoon sa pamagitan ng pamamagitan ng internet, patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Yun po. Salamat sa Lord talaga. Salamat po. Yun lang po. At inaanyayahan ko pa po ang iba na magpapasalamat sa Lord. Sister Helen. Po. Testimony po ako. Opo. Sige po. Sige, te. Good evening po sa lahat, lalo sa ating Panginoon. Kaya salamatan ko po ang kanyang kabutihan sa aming buhay.
sa patuloy niyang pag-iingat po sa amin, sa aming pamilya, sa aking mga anak, apo, sa araw-araw. Ganun din po ang pag-iingat sa anumang uri ng karamdaman. Sa mga anak ko na nagsisipasok sa trabaho, salamat po sa Panginoon. At pinasalamatan ko din po ang Panginoon dahil si Brother Ray, dahil napansin ko po na lumamig ang panahon pag madaling araw. Sinipon po siya, si Brother Ray. Yun po. Pinainom po siya ng gamot sa sipon. Ayun po. At salamat sa Panginoon at patuloy na ang kanyang kagalingan. At buhat din po na lumamig. So, sumakit yung yung tuhod ko, nirayuma ako. Talagang cold na po. Yung kanang tuhod. Ang ginagawa ko po, pag bago ako matulog, lalagyan ko na ng omega painkiller. Yung tuhod kong kanan, saka babulutin ko ng yung tela. Ayun, hindi na po sumasakit. Kaya salamat sa Panginoon na sa kanyang patuloy na paglingap sa aming pamilya. Ayun po, pinasalamatan ko po ang bawat isa sa pamilya sa great love and faithfulness na sa aming buhay. Yun po, salamat po. Amen. Salamat, Sister Adeline, sa napakagandang testimony. Alam ko po ang lahat po may pagpapala sa Lord. Kaya ipagpapasalamat natin sa gabing ito. Sino pa po? Si Nanay Guy. Ako po meron. Sige, si Bugang. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo-lalo po sa ating Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi niya po ako pinababayaan. Lagi pong malakas ang aking katawan, aking pamilya. At saka nagpapasalamat po ako dahil naka-receive po ako ng isang magandang regalo ng Valentine's Day. Ito po yun. Yan. Sinimulan ko po ito basahin kahapon. Kahapon binabasa ko na siya kasi para ma-guide ako na maging guide ko siya sa araw-araw. Kaya nagpapasalamat ako kasi yung Daily Bread ay na pagtatanto ko na related siya sa araw ko. Ako yung nagpapasalamat kasi hindi niya ako pinababayaan unang-una sa trabaho ko na medyo mahirap sa pagmumotor. Kaya sobra-sobra yung blessings na natatanggap ko sa buhay ko. Kaya ito na lang yung tangi kong ganti para makabawi ako kay Lord na basahin ko lagi ito. Para meron akong kahit pa paano, hindi ko na kailangan ng mag-isip. Binibigyan niya lagi ako ng wisdom na bago ako matulog. Kaya laking pasalamat ko po lalo na po kay Pastor. Yun lang po nga. Sige po. Amen. Hallelujah. Napakagandang regalo ni Bugang, yung Bible at saka Daily Bread. Yun po yung greatest gift sa buong buhay ko. Hallelujah. Malamig po dito sa amin kasi puno po ng aircon dito. Nasa trabaho po kasi ako. Sino pa po yung gustong magpasalamat sa Lord? Nakamute ka na eh. Nakamute ka. Helen, ako magpapasalamat. Ako, sige po. Hindi na, wala na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Pinupuri ko siya. Tunay na napakabuti niya dahil maganda yung result ng swab test ko. Nag-negative. Amen. Kaya salamat sa Panginoon Diyos. Ilang linggo rin ako na magkaroon ng anxiety dahil naku, paano kaya to? Parang ninenervyos din ako. Kaya nung kahapon na gin-swab test ako, pare ang tanong ko dun sa midweek kung masakit ba, kung
mahirap ba? Sabi niya, basta relax lang daw. Kaya salamat sa Panginoon Diyos. Kanina kinuha ni Pastor yung result at yun nga, negative. Kaya papasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil pinag-pray ko yan sa Panginoon Diyos na kung kalooban niya itong pagbabiyahe ko, dapat maganda rin ang resulta ng swab test ko para tuloy ang pagbabiyahe ko. Kaya nagpapasalamat din ako, natutuwa ako sa aking 3 apo. Binigyan ako ng 3 sulat, tig-isa silang sulat. At may pabaon pa. Kaya salamat sa Panginoon Diyos sa mga bata na ito. Kaya minsan nakakawa din akong iwanan. Lamig dito. Kaya salamat sa pag-iingat sa amin, lahat, pastor, sa araw-araw. Dalangin ko rin na ipag-pray nyo na maging maayos ang aking pagbabiyahe, na makarating ako ng maayos at ligtas. Salamat sa lahat. Yun lang. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na ang mga anak ng Diyos ay patuloy na iniingatan ng Panginoon. Yun po. At sino pa po? Brother Celso, magti-testimony. Sige te. Ano po sa inyo mga kapatid? Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon na sa karagdagan ng taon niya binigay sa akin nakaraang mga araw. Kaya salamat sa Panginoon Diyos na dito dagdag tayo sa ating edad. Kaya maraming salamat sa Panginoon na maraming pang taon na natin at marami din taon ang ating pagsasama katulad Amen. Hallelujah. Marami tayo, nandito pa rin tayo, nagkita-kita sa pamagitan ng kaya maraming salamat at ganun din, parang doble rin ang aking pagpunta dito dahil isa rin ako sa gobernador sa pag-inspection sa barko na ako ang ipagkatiwalaan doon sa tingin sa makina sa bibilhin. Kaya tawa ng Diyos, nagampanan ko naman at doon okay na ang lahat. Kaya bibilhin na rin yung sa pamagitan ng aming inspeksyon. Kaya dagdag naman ang barko naman sa amin sa domestic sa ang may-ari. Kaya maraming salamat. Tayo kalooban sa pamagitan dito. At maraming salamat sa Panginoon. At kumusta kayong lahat na Tuming, Badere, Pastor John, kayo lahat. Kumusta? Amen. Napakabuti ang Panginoong Diyos. Belated happy birthday, paring Celso. Sino pa po? Mayroon pa po ba? Lola. Opo. Kung wala na po, patuloy tayong magbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Pastor June para sa message po and prayer. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Magandang gabi rin po. Muli sa Panginoon, tayo po ay pinag-isang ngayong gabi para sa pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Sama-sama sa isang panalangin. At marami po sa atin, may mga sipon at ubo. Dahil po sa maya-maya medyo maambon. At kailangan natin ang iba yung pag-iingat. Hawa ng mga sipon man. So, purihin ng Panginoon. So, klaro po ba ang aking dating sa inyo? Hindi po ba paputol-putol?
Hello. Hello po, Pastor. Salamat. So, kung meron po tayong mga Biblia sa ating tabi, ay samahan niyo po ako sa pangalawang hari, 2 Kings, chapter 20 po, verse 1 up to 10. Yan po yung pag-aaralan natin. Ito po ay patungkol sa panalangin ni Haring Ezekias. Ano po bang uri ng panalangin ito? At bakit siya nanalangin sa Diyos? No? So kung nandiyan na po kayo, 2 Kings chapter 20 verse 1 up to 10. 11 pala, hanggang 11. Ganito po ang sinasabi sa Kapitulo 20 ng pangalawang hari. Versikulo 1 hanggang versikulo 11. Nang panahong yun, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isaias. At sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo ang iyong sambahayan pagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Bumaling si Haring Ezekias paharap sa dingding at nanalangin. Kahabagan mo ako, Yahweh, yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginagawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kalooban. At napataguy siya ng matinding kalungkutan. Umalis na si Isaias, ngunit hindi pa gaanong nakalalayo, ay sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka. Sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya pagagalingin ko siya sa 3 araw. Makakapasok na siya sa templo at mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Pagbabalik ni Isaias kay Ezekias ay sinabi niyang gagaling ito at inutos niya sa mga katulong sa palasyo na magdikdik kayo ng igos at itapal niyo sa bukol ng hari. Itinatanong ni Ezekias kay Isaias kung ano ang mga palatandaang ibinigay ni Yahweh na ako'y gagaling, makakapasok na sa templo pagkaraan ng 3 araw. Sinabi ni Isaias, alin sa dalawa ang palatandaang ibig mo? Ang animoy bumaba o tumaas ng 10 baitang. Sumagot si Ezekias, madali sa anino ang bumaba sa 10 baitang, ngunit mahirap na tumaas ng ganon. Nanalangin si Isaias at animoy tumaas ng 10 baitang sa hagdanan ni Akas. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, muli ay lumalapit kami sa inyo, humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan, mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin niyo nga po ang bawat isa sa amin para maging malinis na sisidlan kami ng inyong mga salita. Ang mga salita mo ay buhay at makapangyarihan, kaya tulungan mo kami, Panginoon, tulong ng banal na Espiritu na maunawaan po namin ang iyong hatid na mensahe sa amin ngayong gabi. At dalangin ko, O Diyos, na buksan mo ang aming mga pangunawa. Bigyan mo kami ng sapat na kaalaman sa pamagitan po ng
banal na espiritu na siyang lumuluhog sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa na naka-tune in ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na pag-isahin mo kami at tulungan na maunawaan po namin ang iyong mga salita. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, karangalan, pasasalamat. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen at amen. So, si Ezekias po ay isang hari ng Israel. No? At siya po ay naglingkod sa Diyos ng buong katapatan sa kanya pong paghahari bilang hari ng Israel. At siya po ay 25 taon. No? Yan po yung kanyang edad nung siya po yung maghari sa Israel. At 20 siyang naghari. No? Medyo mahaba-haba din kanyang paghahari. At ang sabi ng Panginoon, si Ezekias ay masasabi natin isang uliran na hari, no? Kasunod po ni Haring David. Kung si Haring David ay mayroong puso ng Diyos, si Ezekias naman po ay buong pusong sumunod sa kalooban ng Panginoon sa kanyang paghahari sa loob po ng 29 na taon na kanyang paghahari. Pero siya po ay nagkasakit. No? Ang karamdaman po ay walang sinisino. Tandaan po natin. Pag lumating ang karamdaman sa buhay ng tao, marami pong nag-aakala dahil pag nagkasakit daw ang isang tao, ang akala dahil sa kasalanan. Pero makita po natin dito sa buhay po ni Haring Ezekias, siya po ay nagkaroon ng karamdaman na wala na pong lunas. Hindi dahil sa kasalanan, sapagkat naging tapat siya sa Diyos for almost 29 years na kanyang paglilingkod. Pero siya po ay nagkasakit. No? At ang account na ito, ng chapter 20 patungkol po sa karamdaman ni Haring Ezekias, ay makikita po natin nito sa Kronika 32. No? Sa 2 Chronicles, 2 Kronika Kapitulo 32. At ganoon din po sa Isaias 38. No? Makikita din po natin ang account na yan. No? At makakadagdag po sa atin sa larawan ng buhay po ni Ezekias, ni Haring Ezekias. At kung paano po yung karamdaman, no? Ang karamdaman niya po ay wala ng kalunas-lunas, maaring cancer ito, no? Kasi meron siyang bukol, no? Kung titingnan po natin sa bandang ibaba ng Kapitulo 20, ay meron siyang bukol. Kaya ang mga cancer po na sakit, kung mapapansin nyo, ay may mga bukol po. No? Merong mga bukol, malalaking bukol. At ito ang nagpapahirap sa isang taong may cancer. At dahil sa kanyang karamdaman, ay hindi na siya po nakakapunta sa templo. No? Pinagbawalan siya maging sa pagpasok ng templo dahil po doon sa kanyang karamdaman. Kaya makikita po natin mga kapatid na walang sinisino ang karamdaman. No? Walang nirerespeto ang karamdaman. Maging hari, maging mataas ang iyong katungkulan, propeta ka man. Si Pablo nga ay isang lingkod ng Diyos na matapat. Ay binigyan ng karamdaman na wala ring lunas. No? Ipinanalangin niya ng mahabang panahon yung kanyang
karamdaman pero hindi siya pinagaling ng Panginoon. Hinayaan ng Panginoon yung karamdaman na yun sa kanyang buhay para manatili siyang mababa. No? Lagi siyang magpakumbaba dahil sa kanyang karamdaman. Kaya yun ang paraan ng Diyos. No? Kaya hindi lahat ng karamdaman ay galing sa kasalanan. No? Hindi lahat ng karamdaman ay dahil po sa kasalanan. At makikita po natin ito sa buhay po ni Haring Ezekias. Kaya pumunta, inutusan ng Diyos si Propeta Isaias para dalawin ito pong hari na ito. At nais ng Diyos na ipasabi kay Haring Ezekias sa pamagitan po ni Propeta Isaias na ihanda niya na ang kanyang sambahayan. No? Ang sabi po ng verse 1, no? Pinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay at hindi ka nagagaling sa iyong karamdaman o sakit. So napakalungkot na parte yan sa buhay ng isang hari na naging matapat sa buong katapatan sa kanyang paglilingkod. Na pinahintulutan ng Diyos na magkaroon siya ng karamdaman na wala na pong lunas. At kung sa panahon po natin ngayon yan po ay cancer. No? Yung COVID ay meron pang lunas. No? May kaparaanan pa. Na kung malakas ang katawan mo, ay maaari kang maligtas. No? Kailang dadaan ka rin sa mahabang paghihirap at proseso, lalo na kung may mga symptoms ka, katulad ng ubo, sipon, no? At lagnat, pananakit ng lalamunan, pananakit ng kalamnan, ay napakahirap po, lalo na yung mga nagpapatotoo, lalo na yung mga nagtatae. No? Masakit ang tiyan, nagtatae. Yan po yung nararanasan ng mga taong nag-positive sa COVID-19 na mayroon pong symptoms. No? Napakahirap ang pinagdadaanan, lalo na yung hindi makahinga. No? Pero may lunas. Hindi katulad nung karamdaman itong si Haring Ezekias na wala ng lunas. Kaya pinahahanda na ang kanyang sambahayan. Ayusin niya na. No? Sa palagay ko, pag tayo po ay binigyan ng doktor ng taning ng buhay, no? Na kadalasan po ay nangyayari po yan. Pag ikaw ay merong karamdaman na wala ng lunas, tataningan ka na ng doktor. At madalas sinasabi ng doktor, pakainin nyo na ng gusto niyang kainin. Iuwi nyo na kapag wala ng lunas. No? Madalas po nangyayari yan. At yan po yung pinakamalungkot na parte sa buhay ng isang tao. Yung pagsabihan ka na ihanda mo na ang iyong sarili at ihanda mo na ang iyong sambahayan sapagkat mamamatay ka na. Kaya napakahirap para sa isang hari ang kanyang kalagayan. At binalikan niya, no? Ang sabi po ng verse 2, bumaling si Haring Ezekias paharap sa dingding, no? At nanalangin. Makikita po natin na hindi siya pumunta sa doktor nung malaman niya na hindi niya pinatawag ang mga manggagamot sa kanyang kaharian. Kundi bumaling siya sa dingding. No? At nanalangin. Yan po yung tamang
description, no? Tamang anyo ng isang taong malalim ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Na sa kabila ng karamdaman na wala ng lunas, alam niya na mayroong Diyos, may mahabaging Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Hallelujah! Kaya bumaling siya sa dingding at nanalangin. At pinaalala sa Diyos ang kanyang mga ginawa. No? Ang sabi niya, kahabagan mo ako, Panginoon. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. No? Alam po natin na alam ng Panginoon yan. Hindi na kailangan ipaalaala ni Haring Ezekias ang kanyang mga ginawa. Nakikita ng Diyos kung gaano siya katapat sa paglilingkod. Kaya napataghoy siya. Alam natin yung panaghoy. Hindi lang basta iyak. Hindi nanangis ng buong saklap, no? Sa kanya pong kalagayan. Napatagoy siya ng matinding kalungkutan dahil po sa sinabi ni Propeta Isaias. At makikita po natin dito yung task na binigay ng Diyos kay Propeta Isaias para ihatid ang mensahe ng kamatayan sa buhay po ng isang hari. Kung ikaw ang propeta at tinutusan ka ng Panginoon na sabihin sa isang hari na siya ay mamamatay na, napakahirap. No? Napakahirap na task ito, na trabaho, na ikaw ang magiging kasangkapan para ihatid ang mensahe sa isang hari na siya ay mamamatay na. No? Kaya, napakahirap po. No? Napakahirap na sa kalagayan ni Propeta Isaias ang ihatid ang mensahe para sa isang hari na siya ay mamamatay na. So, tandaan po natin na ang kamatayan ay darating at darating sa buhay ng isang tao. Ang sabi sa Hebreo 9:27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. Pagkatapos po ay ang paghukom. Walang makakaiwas. Darating at darating, kakatok ang kamatayan sa buhay ng isang tao. Tandaan natin, walang sinisino ang kamatayan. Maging ikaw ay bata, binata, may asawa, matanda, ay namamatay. Dahil po sa karamdaman. Kaya wala pong sinisino ang kamatayan. It is appointed to a man to die once, then judgment. So makikita po natin sa kasaysayang ito kung paano po ang hinagpis ni Haring Ezekias at inilahad niya sa Panginoon yung kanyang kabigatan. No? Hindi niya sinabi sa propeta, kundi sa Diyos niya sinabi. Kaya, senior niya po yung kanyang struggle sa Diyos. Yung kanyang hirap, yung mga sakit na kanyang nararanasan sa buhay. Yung bukol na hindi natin alam kung saang parte ng kanyang katawan merong bukol. Ano? Pero ang sabi po riyan, magdikdik kayo ng igos at itapal nyo sa bukol ng hari. Sa verse 7, no?
Sa verse 7. Kaya yun ang nagpapahirap sa kanya. Yung may mga cancer po, no? Ako po, nung ako ay nasa Amerika at nag-minister po ako sa care home, ay marami po doon may mga cancer. At pag ikaw po ay medyo malala na, merong lugar, ihiwalay po kayo. No, ihiwalay kayo doon sa lugar na kung saan yung mga nasa deathbed ka na. At yun po ang minister ko. No, doon ko po dinadalaw yung mga wala nang kapag-asa ng gumaling. Inakantahan ko po yung mga matandang may mga cancer. Ang tanging kaaliwan nila ay yung awitan sila, no? At haplusin yung parte ng katawan na ika nga nakakaranas po ng matinding kirot at hapdik sa kanilang karamdaman. At yun po ang nagiging kaaliwan. No? At sa tagal po ng panahon na ako po ay nagmi-minister sa care homes, maniwala po kayo sa hindi, ang may-ari po ng care homes ay natutuwa sa akin. Alam niyo kung bakit? Natutuwa po sila sa akin dahil yung mga may karamdaman na matatanda ay tumatagal ang buhay. Habang tumatagal, ay umaani po sila ng pera sapagkat yung mga tawag dito, yung insurance, yung tinatanggap po ng mga matatandang ito ay direkta po yan pumapasok sa care home. No? Hindi na ho pinakikialaman ito ng mga anak o ng mga partido ng pamilya. Direkta na po yan. At sila po ay nagpapasalamat. Sabi niya, Pastor, simula nang nagmi-minister ka dito sa care homes namin, humahaba ang buhay ng mga may sakit. Humahaba ang mga buhay ng may sakit. Kaya naaalagaan namin sila. Sabi ko, tama po yun. Kaya, kailangan alagaan nyo sila mabuti. No, alagaan nyo sila mabuti. Ako'y taga-aliw lamang magitan ng mga salita po ng Diyos. So, napakahirap po ang kalagayan, no, ng mga taong mga may edad at meron pong mga kanser na katulad po ni Hari Ezekias. Kaya, ang sabi po ng verse 4, umalis si Isaias. Ngunit hindi pa gaanong nakalalayo, ay sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka at sabihin mo kay Ezekias, narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Hallelujah! Makikita po natin dito, no, na alam ng Diyos ang ating mga kalagayan. Ano man po yung ating mga struggle sa buhay, huwag po nating sarilinin, mga kapatid. No, kailangan po isumbong natin sa Diyos. Yung mga kabigatan po natin, no, sa ating buhay, sa Diyos natin isumbong. Sa Diyos natin isuko. Sapagkat merong kaparaanan ng Diyos sa lahat po ng bagay. Lalo na kung meron po tayong nakita yung katapatan natin sa paglilingkod sa Panginoon, ay hindi po magdadalawang isip ang Diyos na tayo po ay pagalingin sa anumang uri ng karamdaman na maaring dumating sa ating buhay. So, nangyari po yan kay Haring Ezekias. Hindi pa nakalalayo ay sinabi sa kanya ni Yahweh na magbalik ka at sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya, paggagalingin ko siya. Hallelujah. Oh, kita mo natin. Paggagalingin ng Diyos. At ang sabi po, paggagalingin ko siya sa ikatlong araw, makakapasok na siya sa templo. No? Matagal na hindi nakapasok sa templo. Itong hari niya ito. No?
At alam po natin na ito po ay one of the outstanding king of Israel. Sumunod po yan kay Haring David, itong si Haring Ezekias. Buong katapatan na naglingkod. No? Kung maalaala po natin, doon po sa ilang, nung naglalakbay ang bayan ng Israel sa ilang, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ay nagpadala ang Diyos ng mga makamandag na ahas sa ilang. No? Dahil sa kanilang katigasan, no? They are murmuring, reklamo ng reklamo kay Moises. Kaya ang ginawa ng Diyos, dinisiplina sila. Pinadalhan ng Diyos ng mga makamandag na ahas sa ilang. At sila po ay tinuklaw. At marami po ang nangamatay. At umiyak si Moises. Humingi ng tulong sa Diyos. At sabi ni Moises, Panginoon, maawa ka sa iyong bayan. Ano ang dapat namin gawin para sa mga makamandag na ahas na ito? Inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng tikin, magpagawa ng tansong ahas at ilagay doon sa pool, sa tikin. At sinabi ng Diyos kay Moises, ng sino mang tumingin diyan sa tansong ahas ay gagaling. Yun ang kaparaanan ng kagalingan. Yan po ay kasaysayan sa gagawing paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. So alam niyo po ba kung anong nangyari? Diyan po sa tiki na yan na may tansong ahas. Kung maalaala po natin ang medical emblem, ang medical emblem, lalo na kung tingtingnan niyo po yung Mercury Drugstore, makikita niyo po, merong ahas na nakapulo po. Di ba? Yan po yung emblem. Caduceus po ang tawag yan. Emblem na yan, ang emblem na yan ng medical, ay biblical po yan. Galing po sa Biblia yan. Kaya yun po ang paraan ng Panginoon para pagalingin ang mga matitigas na ulo na bayan ng Israel kung sila ay titingin doon sa ahas, doon po sa pool o sa tikin. So alam niyo po kung ano nangyari dyan. Noong bandang huli ay ginawa pong Diyos-Diyosan yan. Sinamba po yan ng tao sapagkat nagpapagaling pag tumingin sila. Sinamba ng mga Israelita po yan. Kaya nagalit ang Diyos. Kaparaanan para sila ay gumaling sa pagkagat ng makamandag na ahas. Ang ginawa po nila, sinamba nila. Sinamba nila. At ano po ang ginawa ng Haring Ezekias? Dinurog po ni Ezekias yan. Kasi sinamba nila. Ginawang Diyos-Diyosan. Yung makamandag na ahas na tanso. Yung tanso na nakapulupot doon sa tikin. Winasak po ni Haring Ezekias yan, mga kapatid. Yan po ay makikita natin sa chapter 18 ng 2 Kings. Lalo na po doon sa verse 4. Sa verse 4, makikita po natin yan. Dinurog ang ahas na tansong ipinagawa ni Moises sapagkat hanggang sa panang yon ay sinusuob pa nila ng kamangyan na tinawag na ni Hostan. Ginawa po nilang Diyos-Diyosan ito. Kaya makikita po natin yung katapatan ni Haring Ezekias. Kaya walang dahilan na hindi siya pagagalingin ng ating Panginoon. At ang matindi sa lahat, mga kapatid, kung titingnan po natin dito, hindi lamang siya pinagaling ng Diyos. In-extend pa po ang kanyang buhay. Pagkatapos siya pinagaling, binigyan pa siya ng extension.
15 taon na extension ng kanyang buhay. Kaya umabot po siya ng 29 years na pagiging hari po ng Israel. At makikita po natin dito sa pagpapagaling po ng Diyos sa kanyang mga hinirang. May mga specific siyang mga instruction. No? Madalas, mayroon pong specific na instruction ng Diyos sa atin para maranasan po natin ang tinatawag na divine healing from God. Dito po makikita natin, no? Sa verse 7, pagbabalik ni Isaias kay Ezekias, sinabi niyang gagaling ito. At inutos niya sa mga katulong sa palasyo, magdikdik kayo ng igos at itapal ninyo sa bukol ng hari. No? Specific po yung instruction. Para gumaling ang hari, kailangan magdikdik ng igos, no? Dahon ng igos o bunga ng igos at itapal ninyo sa bukol ng hari. So, sa bawat pagpapagaling po ng Diyos ay meron pong specific na instruction ng Panginoon. No? Naalala po natin yung bulag. Yung bulag, dumura ang Panginoon sa lupa, sa putik, at ipinahid sa mata ng bulag. No? May mga kaparaanan po ang Diyos sa kanyang pagpapagaling na mahiwaga at kailangan natin sundin ang kanyang kaparaanan para maranasan natin ang tinatawag na divine healing from God. So, marireceive natin, matatanggap natin ang kagalingan mula sa Diyos kung susunod tayo sa specific instruction from the Lord. No? Diba ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga matatanda sa iglesia at pahiran sila ng langis. No? Yun po yung specific na instruction ng ating Panginoon para sila ay makabangon sa kanilang higaan para gumaling sila sa karamdaman. Kaya kailangan natin ng specific na instruction from the Lord. Kung tayo ay kinukonvict ng banal na espiritu na tayo po ay pumunta sa doktor, no? Ang conviction sa atin ay pumunta tayo sa doktor at magpa-check up. Ay huwag po natin labanan. No? Huwag natin kontrahin sa pamagitan ng sinasabi po ni Santiago. Ang doktor ay nagpapagaling. Pero nagpapagaling din ang mga matatanda sa pamagitan po ng panalangin at pagtahid ng langis. So, depende po yan sa ating conviction. No? Kung ang conviction mo ay dalawa, pumunta ka sa doktor at manalangin at pahiran ka ng langis, gawin mo. Sapagkat yan ang instruction ng Diyos para sa ating kagalingan. So, makikita po natin dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa simula't simula hanggang sa dulo, hanggang sa kanyang pagkakasakit, ay tiningnan mabuti ng Diyos yan. Naka-record yan. No? At ganoon din po sa bawat isa sa atin. Kung sa simula na makilala natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay naging tapat tayo. Tinitingnan ng Panginoon yun. At higit na tinitingnan ng Panginoon ang kasalukuyan. No? Kumustahin natin ang ating mga sarili. Tandaan natin, ang pinakapunto po dito, yung kasalukuyan. Kung naging tapat tayo. Sapagkat hindi lamang yung nakaraan, hindi lamang yung mga nakalipas, kundi yung kasalukuyan.
kung nagkulang tayo sa kasalukuyan, kailangan po tayong mag-makeup. No? Kailangan natin punan yung ating mga pagkukulang. At magugulat tayo kung paano tayo tutugunin ng Diyos sa ating mga dalangin. Marami tayong mga struggles in life. May kanya-kanya po tayong mga struggles. Pero tularan po natin si Ezekias. Siya po ay buong saklap na nanangis sa Diyos na siya po ay pagalingin sa kanyang karamdaman. At hindi siya binigo ng Panginoon. Binigyan po siya ng extension ng Panginoon. Ng 15 years. At marami pang bansa na sinakop itong si Haring Ezekias. At nakilala siya ng maraming bansa. Dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. So, tandaan po natin na ang Diyos, kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya at magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, sa ating mga buhay, no? Bilang isang Kristiyano, ano man po yung hilingin natin ay ibibigay po sa ating Panginoon. Pag tayo ay kakatok, tayo po ay pagbubuksan ng Panginoon. Pag tayo hihingi, tayo po ay pagbibigyan ng Panginoon. So, tapat ang Diyos. God governed in His infinite wisdom. Dahil sa walang hanggang kaalaman ng Diyos, nakikita niya po ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, purihin ang Panginoon dahil siya po ay tapat sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan. Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin po tinanggap. Amen. Nakamute ka po, Sister Helen. Pastor, salamat sa magandang mensahe. Napakagandang mensahe sa gabing ito patungkol sa buhay ni Ezekias. Tunay na napakatapat po niya sa Panginoon, kaya siya pinagaling ng Lord. Ganun din po tayo. Tularan natin siya para ang Panginoon ay laging tapat sa atin. Higit na naging tapat ang Panginoon sa buhay natin. Kaya salamat po sa gabing ito, sa mensahe. Mananalangin po tayo. May mga prayer request po ba? Pastor, pakisama sa prayer si Elaine. Hindi siya naka-attend kasi kahapon. Nag-message siya, tinatrangkaso. Pabalik-balik daw yung lagnat niya. So, pakisama sa panalangin si Elaine. Ayun po. Ganun din po, Pastor. May mga panalangin. lagnat yata yung buong pamilya nila. Buong pamilya nila meron kasi. Hallelujah. Ganun din, Pastor. Ubot sipon, Pastor. Sino pa po? May mga kahilingan sa Panginoon. Pastor, ubot sipon. Panalangin po. Hallelujah. Ako ngayon may sipon din. Sobrang dami po. Tagal na ho itong sipon ko. Pastor, Hallelujah. yung po ng Panginoon po, Pastor, sa buong protection po ng Panginoon, Pastor, sa buong pamilya, lalong-lalo na yung mga pumapasok sa trabaho araw-araw. Yung biyahe ko bukas. Ay, oo nga pala. Biyahe Ay, ni Sister Linda. Kabuyads. Ako yung biyahe ko bukas. Amen.
Happy trip na lang, Sister Linda. Diyos po ang mag-ingat sa inyo. Sister Linda, happy trip po. Happy Sister Linda. Hindi po ba paputol-putol yung akin, no? Yung boses ko, hindi ba puputol-putol? Salamat. Ano po kung may mga prayer request po? Putol-putol lang huwag ka mag video tayo. Hallelujah. Huwag ka mag-video tayo. Putol-putol. Ha? Hindi naman paputol-putol. Tayo huwag ka na lang mag-video kasi putol-putol nawawala-wala. Nagkukunik din. Okay. Pray. Manalangin tayo mga kapatid. Sama-sama po tayong manalangin at idulog po natin sa Panginoon lahat po ng mga kapatid natin na meron pong mga karamdaman. No? At paano pinagaling ng ating Panginoon si Haring Ezekias, ay panghawakan po natin ang pangako ng Diyos sa atin na siya ang ating dakilang manggagamot na nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Aming Ama at aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli sa gabing ito, Panginoon, kami ay buong taimtim na lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Una at higit sa lahat, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakalinisin mo kami at bantayan, Diyos, sa gabing ito. Ingatan sa lahat po ng aspeto ng aming buhay, lalo na ang buong magdamag na aming pamamahinga. Lord, tinataas po namin una sa lahat ang kalagayan ng aming bansa dahil po sa banta ng COVID-19. Lord, itinataas po namin sa inyo ang bakuna na hinihintay po ng mga Pilipino. We pray, Lord, na maayos ang lahat ng mga agreements between the manufacturer at ang bansang Pilipinas. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat-lahat na bigyan mo sila ng sapat na karunungan, kaalaman, para magiging maayos po ang mga negotiations at maingatan po yung bakuna para makarating po ng maayos sa aming bansa at mailapat po ito sa bawat Pilipino na wala pong mga side effect. At dalangin ko, Panginoon, na turuan mo kami na magiging matyaga sa panalangin. Lalo na sa bagay na ito, Panginoon, na hinihintay namin ang matagal na sapagkat ito po ang tanging paraan para kami ay makabalik ng normal at maging malaya at hindi limitado ang aming mga pagkilos. Kaya sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa iyong kapahintulutan, Diyos, ay mangyayari ang lahat ng ito nang ayon po sa inyong plano at kalooban. Lord, sa gabing ito, sama-sama namin itinataas sa inyo ang bawat pamilya na kabahagi po ng PCCI. Dalangin ko, Panginoon, na protectionan mo kami. Lalo na, Panginoon, ang mga pumapasok araw-araw at nagko-commute sa Diyos. Ang iyong patuloy po na paghiya ay aming pong inaasahan sa araw-araw. I-guide mo kami at bantayan mo kami, O Diyos. Sa panahon na kami po ay lalabas sa aming mga tahanan, bigyan mo kami ng presence of mind, lalo na sa mga tao po na aming makakasalamuha. Tulungan mo kami na
mailayo kami sa anumang uri ng mga panganib. Lalo na, O Diyos, ang pagkahawa sa pandemyang ito. Alisin mo rin, Panginoon, ang takot. Alisin mo ang anumang mga alalahanin, mga worries. At inaasahan po namin na papalitan mo ito ng pagtitiwala na ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya sa inyong mga anak. Lord, ipinagkakatiwala namin ang bawat pamilya, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na nasa labas ng bansa at naghahanap buhay. Ilayo niyo sila, O Diyos, sa anumang uri ng kapahamakan, panganib, lalo na, O Diyos, ang mga frontliners na miyembro ng aming mga pamilya. We pray, Lord, na continue to bless them and guide them and protect them sa banta po ng pandemyang ito. At sa gabing ito, Panginoon, sama-sama po namin itinataas sa inyo ang pamilya po ni Elaine, lalo na si Elaine, Panginoon, na mayroon pong mga trangkaso. Lord, in the name of Jesus, we claim healing. Ikaw ang aming Diyos na inaasahan na magpapagaling, O Diyos, sa kanila. At dalangin ko, Panginoon, ang mga gamot na kanilang iniinom, bigyan mo ng kapangyarihan at dobling bisa, O Diyos, ang mga gamot na ito para maging daan ng aming pong kagalingan. And we pray, Lord, na kayo din ang mag-iingat sa bawat pamilya, O Diyos. We pray sa tatay po ni Elaine na hindi ko po namin alam kung nasa hospital pa hanggang ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na ingatan mo sila at palakasin, Panginoon, ang kanilang mga katawan para malabanan ang trangkaso. Ang buong pamilya po ng mga paras ay itinataas po namin sa trono ng imbiyan. Lord, sa gabing ito, marami po sa amin ang may mga sipon, mga ubo, at lagnat. Kaya hinihingi po namin sa inyo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay na iunat nyo nga at idampi sa bawat katawan ng inyong mga anak. Para maranasan po namin ang kagalingan na nagmumula sa inyo sa gabing ito. We ask your divine healing, Lord. And we ask sa gabing ito, Panginoon, ng kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman. Tinataas ko rin sa gabing ito, Panginoon, ang biyahe ng aking asawa papunta po sa US. Lord, salamat sa negative result ng kanyang swab test. At salamat din, Panginoon, na pinrovide mo ang lahat ng mga bagay. At dalangin ko, Panginoon, na maging maayos ang kanyang flight. Balutin mo ng iyong banal na dugo ng buong buo na makarating po siya doon po sa kanyang paroroonan. At dalangin ko, Panginoon, na magiging maayos at smooth ang kanyang pagbabiyahe. Aming Diyos at aming Ama, wala po kaming ibang inaasahan kundi ang iyong gabay at pag-iingat. Nakikita mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Ang bawat isa sa amin po ay mayroon pong mga kahilingan, mga unspoken prayer requests. Lord, dalangin ko na ikaw ang aming inaasahan na tutugon sa lahat ng mga pangangailangan ng inyong mga. Kung paano hindi nyo binigo si Haring Ezekias, hindi mo rin kami bibiguin sa nasa ng aming mga puso. Kung masumpungan mo kaming tapat, Panginoon, sa aming paglilingkod, walang bagay, walang anumang bagay na hindi mo ibibigay sa inyong mga anak. Kung ang ibon ay nabubuhay, na hindi po sila nag-aasay, ang iyong mga anak. Kaya tulungan mo kami na magiging matyaga sa aming mga panalangin
at magiging matatag sa aming pananampalataya. Bigkisin mo ng tali ng pag-ibig ang inyong mga anak sa PCCI, Lord. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya ay muli mong palakasin. Muli mong diligan, Panginoon, sa pamagitan po ng inyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, natakpan mo ng pag-ibig ang mga kahinaan ng bawat isa sa amin. At pag-isahin, O Diyos, sapagkat dito makikilala ang iyong iglesia kung kami po ay nagkakaisa. Salamat po sa gabing ito. At dalangin ko, Panginoon, ang aming pamamahinga ngayong gabi. Bigyan mo kami ng masarap na tulog. Bigyan mo kami ng kapahingahan ng aming mga lupang katawan. Alisin mo ang mga lalahanin, Panginoon. Palitan mo ito ng pagtitiwala na merong Diyos na tapat, na laging nakasubaybay at nag-iingat sa inyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa lahat ng mga biyaya na amin pong natanggap sa araw na ito. At higit sa lahat, sa iyong gabay at sa iyong pag-ibig. Purihin ka, Panginoon, tinataas ka namin sa aming mga buhay, sa aming mga puso at kaisipan sa gabing ito. Sa inyo ang pinakamataas na papuri. Kalwalhatian, karangalan, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailan pa man. Amen at amen. Glory! Magandang gabi po sa lahat. Hilingin ko lang po ang lahat na lumapit saglit sa camera. Kukunan ko lamang po kayo. Hallelujah! Sure. Ayan, belated happy birthday. Opo. Belated happy birthday, Brother Celso. Ay, thank you. Happy birthday po. Happy birthday po, belated. Thank you. Sabay-sabay po, lapit po tayo. 1, 2, 3, smile. Happy trip, Nay. Good night po. Okay. Tiriya, kausapin ko po si Pastor. Sige, maiwan lang si Pastor.